Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang kabuuan ng mga makapigil hiningang mga eksena sa pinaka-latest chapter ng Elbaf arc ng One Piece. Sana pala'y ilike nyong videong to at sana'y wag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Kaagad ngang nagumpisa ang chapter 1155 fam sa pagpapatuloy ng huling eksena sa nakaraang chapter, kung saan makikita natin ang batang si Prince Loki na sinasagot ang dalawang katanungan ni Rox D. Sabek. Sinabi ng accursed prince na bagaman ang islang ito na nga ang kaharian ng Elbaf, ay wala naman raw doon ngayon ang kanyang ama dahil nasa kalagitnaan nito ng paglalakbay. Mababakas naman sa mukha ni Prince Loki ang pagkamangha dahil ito raw ang unang beses na nakakita siya ng aktwal na mga tao. Nagulat naman si Rox sa naging sagot na ito ng batang giant dahil hindi siya makapaniwala na ang mismong anak ni King Harald ang siyang unang giant na makakausap nila sa Elbaf. Kitang-kita naman sa eksenang yan fam kung gaano talaga kadambuhala si Prince Loki dahil sa kabilangan ng pagiging isa niyang musmus na bata ay nagmistulang mga laruan lang ang grupo ni Rox na nakatayo sa kanyang harapan. Sa sumunod na panel naman ay tinanong ni Rox ang accursed prince kung anong pangalan nito. Sinabi ni Rox na sigurado raw siya na kahit na nasa gitna pa ng karagatan si King Harald ay magagawa pa ring makontak ng Elbaf ang hari. Kaya naman dahil dyan ay inutusan ni Rox si Prince Loki na umuwi at ipagutos sa mga tauhan ng kastilyo na ipasabi sa kanyang amang hari na nagtamo ng malubhang sugat ang kanyang anak. Kaya naman kinakailangan na nitong bumalik sa Elbaf sa lalong madaling panahon. Pagkasabi niya ni Rox ay bigla namang nagalit ang accursed prince at sinabing mag-ingat raw sa kanyang pananalita itong si Rox. Dito fa may tinanong pa nga ni Prince Loki si Rox kung sa tingin raw ba nito ay basta-basta na lang siyang tumatanggap ng utos mula sa mga hamak lang na tao. Mukhang nainsulto talaga si Prince Loki sa pag-uutos sa kanya ni Rox fam dahil hindi siya nagdalawang isip na atakihin ang grupo. Pahabol pa nga dito ni Prince Loki. Iniisip raw ba ni Rox na basta na lang ihinto ni King Harald ang lahat ng kanyang ginagawa upang bumalik sa Elbaf dahil lang sa nasugatan ng kanyang anak? Isa pa yung may hinang nilalang raw na katulad ni Rox ay walang karapatan upang utusan ng isang giant. Habang paparating naman ang atake ni Prince Loki ay mapapansin natin si Rox na inihahanda ang kanyang espada upang salubungin ang opensa ng batang giant. At sa sumunod na eksena fa may makikita na nga natin na mas naunang tumama ang atake ni Rox kay Prince Loki. Habang nangyayari naman ng eksenang yan ay maririnig natin ang tinig ng narrator ng kwento na pinapaliwanag ang tungkol sa kakaibang estilo ni Rox sa paggamit ng espada. Sinabi ng narrator na nakilala raw ang sword style ni Rox dahil sa malakas na shockwave na nililikha ng pagtama ng kanyang espada na maaari ngang maihambing sa puwersa ng paghampas ng isang higanteng maso o di kaya naman ay sa pagsabog ng isang kanyon. Sinasabi rin na ang impact na nililikha ng kanyang mga atake ay bumawasak sa anumang bagay na nakapaligid sa sentro ng kanyang target. At katulad nga fam ng pagkakalarawan ng narrator sa sword attack ni Rox, ay tila ba may bigla na lang sumabog mula sa may dibdib na Prince Loki. Pagkatapos niyan ay masasaksihan naman natin ang pagkabrutal ni Rox dahil kahit nga isa palang bata itong si Prince Loki ay walang awa niya pa rin itong sinugatan. At ang malala pa dyan ay tinawanan pa niya ang accursed prince habang sinasabi na katulad nga raw ng kanyang sinabi kanina ay nagtamo na ngayon ng malubhang sugat si Prince Loki kaya naman mapapabalik na nila si King Harald sa Elbaf. Dito fa may nagsalita naman ulit ang narrator at sinabing ang hibang na individual na ito ay minsan ang nakasalubong ng landas ni King Harald at nangyari daw ito sa katatapos lang na reverie na dinaos sa Holy Land Marisua. Pagkasabi naman niya ng narrator fa may bigla na lang lumipat ang eksena sa Marisua kung saan nagsimula ang isang flashback na nagpapakita kung paano nagkakilala sina Rox at King Harald.
Dito may maririnig natin ang pagkakagulo ng mga tao mula sa labas ng Pangeas Castle, kung saan ang isa sa mga ito ay sumisigaw at sinasabing meron daw umatake at sapilitang dumukot sa 5 hari ng iba't ibang mga bansa. May isa namang nagsabi na ang malaking lalaki na nakaitim ang siyang salarin sa napakatinding krimen na ito. Pagkatapos naman yan may bigla na lang nating makikita si Im-sama sa loob ng Room of Flowers, na sinasabing ang buhay raw ng 5 haring yon ay walang halaga para sa kanya, kaya naman hindi maaaring gamitin ng mga ito upang siya ikikilan o i-blackmail. Kapansin-pansin naman na tila ba kausap na ngayon ni Im-sama ang mismong individual na dumukot sa 5 hari. At sa sumunod niyang panel ay makikita natin na nasa loob na rin pala ng Room of Flowers ang misteryosong individual na ito. At ngayon ay kasalukuyan itong nakaupo sa may di kalayuan mula sa kinatatayuan ni Im-sama. Dito may nagsalita ang misteryosong individual at sinabing bagaman hindi niya raw magagamit ang dinukot niyang 5 hari para i-blackmail si Im-sama, ay nagdulot naman raw ito ng matinding kaguluhan sa buong Marisha. Pagkatapos niya ay muli naman nating maririnig ang tinig ng narrator na sinasabing ito raw ang una at huling beses sa kasaysayan na nangyari ang kakaibang insidenteng ito, na isang tagalabas ang matagumpay na nakapasok sa pinakaloob na bahagi ng Holy Land. Kapansin-pansin rin naman dito na ang tagapagsilbi ni Im-sama na nakaluhod ngayon sa kanyang harapan ay tila ba kahawig na kahawig ng isa sa mga miyembro ng Holy Knights na si Ganko. Sa sumunod na panel naman ay nagpatuloy sa pagkikwento ang narrator na sinasabing inamin raw ng misteryosong individual na ito na matindi ang kanyang paghanga kay Davy Jones, ang pirata na pinagkuhanan ng inspirasyon sa Davy Backfight. Sinabi rin dito ng narrator na nalalaman naman raw ng misteryosong individual na wala na siyang magagawa pa laban kay Im-sama sa puntong to, kaya naman nagdesisyon siya na umalis na lang muna sa ngayon. Subalit bago nga tuloy ang lumisan ng misteryosong individual, ay nag-iwan muna siya ng huling mensahe para kay Im-sama. Sa puntong ito may makikita natin na si Rox D. Sabek pa lang siyang palihim na pumasok sa Pangeas Castle para lang makaharap si Im-sama. At bago nga tuluyang tumakas si Rox ay sinabi niya na maghintay-hintay lang raw muna si Im-sama sa loob ng kanyang kastilyo dahil sisiguraduhin niya na babalik siya para tapusin ang kanyang nasimulan. Pagkasabi niya ni Rox may nanatili namang tahimik si Im-sama. At sa puntong ito ay nagsalita ulit ang narrator ng kwento na sinasabing hindi raw nalaman ng mundo ang tungkol sa pambihirang pangyayaring ito. Subalit sa parehong araw na yon ay may isa pang individual bukod kay Rox, ang palihim na pumuslit papasok sa loob ng Holy Land. Dito may makikita natin ang ilang mga celestial dragons na nagkakagulo dahil sa nakita nilang giant na tumatakbo na mas malaki pa raw sa isang normal na higante. Nagtalo-talo pa nga ang mga ito kung anong kanilang gagawin sa nasabing giant pagkatapos nila itong mahuli. Kung gagawin ba nila itong kanilang alipin o kung papaslangin ba nila ito upang gawing display sa kanilang bahay. Makikita naman natin sa sumunod na panel na si King Harold palang tinutukoy ng mga celestial dragons. Dito may tumatakbo si King Harold habang nagliliyab ang kanyang katawan dahil sa mga atake na kanyang patuloy na tinatanggap mula sa mga sundalo ng Marisha. Sinabi dito ni King Harold na alam naman raw niya na mali ang kanyang ginawang pagpasok ng palihim sa Holy Land. Subalit parang sobra naman raw ata ang ginagawa sa kanya ngayon ng mga sundalo. Maririnig naman natin dito na iniisip pala ng mga sundalo na si King Harold ang siyang responsable sa naganap na pagdukot sa 5 hari. Sumagot naman si King Harold at sinabing isinusumpa niya na hindi siya ang gumawa ng napakatinding krimen na yon. Habang patuloy naman nga sa pagtakbo si King Harold, ay makikita natin na tumatakbo na rin pala papunta sa kanyang direksyon si Rox. Maririnig naman natin ang mga celestial dragons na pinag-uusapan ng tungkol sa pagkakapatay sa isang Marine Admiral. Isang krimen na naganap nung araw ding yon, kasabay ng pagkakakidnap sa 5 mga hari.
Sa dulo naman ng panel ay makikita nating napansin ni King Harold na papalapit na sa kanya ngayon si Rox. At dito ay naisip kagad ni King Harold na si Rox na marahil ang totoong salarin sa naganap na krimen at ngayon ay fineframe siya nito upang siya ang mapagbintangan. Dahil nga dyan may naisip ni King Harold na turuan ng leksyon si Rox sa pamamagitan ng pag-atake dito. Laking gulat naman ni Rox nang makita niya si King Harold dahil ang buong akala niya ay sa mga liblib na isla lamang naninirahan ng lahi ng mga giants. Hindi naman nga nagtagal at nagpakawala na ng isang malakas na atake si King Harold sa pamamagitan ng kanyang dambuhalang espada. Kagad namang kumilo si Rox at gamit nga ang kanyang sariling espada ay mabilis niyang sinalag ang atake ni King Harold. Talaga namang nakakamanghang pinamalas na lakas dito ni Rox dahil kahit na nagmistulang toothpick ang kanyang espada kung ikukumpara sa laki ng espada ni King Harold ay nagawa pa rin niyang tapatan ng napakalakas na ataking yun. Not to mention na pareho palang nagtataglay ng Conqueror's Haki ang dalawang halimaw na to na pinapakita ng mga naglalakihang itim na kidlat na naglalabasan sa paligid ng kanilang salpukan. Ang mas matindi pa dyan ay hindi lang basta pangkaraniwang King's Haki ang kanilang ginamit. Dahil kung mapapansin natin, ay hindi pisikal na naglapat ang kanilang mga espada na siya naman nga nating makikita sa tuwing nagbabanggaan ng mga atake ng dalawang advanced Conqueror's Haki users. Katulad ng nangyari sa laban ni Luffy at Kaido at sa salpukan ni Roger at Whitebeard. Sa sumunod na panel naman may makikita natin ang parehong gulat na reaksyon ni Rox at King Harold dahil tila ba pareho silang hindi makapaniwala na meron palang individual sa mundo na kayang tumapat sa kani-kanyang malalakas na atake. Pinaliwanag naman ng narrator sa eksenang to na sa tinding araw ng impact ng atake ni Rox at King Harold ay nagawa nitong mapalipad at mapawalang malay ang lahat ng mga tao na nasa loob ng 5 kilometrong distansya nito. Mukha namang kinatuwa ni Rox ang hindi inaasahang pagsasalubong ng kanilang landas ni King Harold. Tila naman ganun rin ang naging reaksyon ni King Harold at ngayon ay makikita natin na nakuha nila ang respeto ng isa't isa dahil sa kanilang pinamalas na pambihirang lakas at kakayahan. Sa sobrang saya pa nga ni Rox ay tinanong niya ang pangalan ni King Harold. Kagad namang sumagot si King Harold at pagkatapos ay kusang pinakilala ni Rox ang kanyang sarili. Dito ay sinabihan ni Rox si King Harold na itutok raw nito ang kanyang susunod na atake sa mga bahay ng Celestial Dragons dahil sa oras raw na mahuli siya ng mga ito ay siguradong ang pagiging isang alipin ng kanyang kakahantungan. Naguluhan naman si King Harold sa pinayo sa kanya ni Rox, kaya napatanong siya kung ano raw bang ibig sabihin ni Rox sa kanyang sinabi. Mukha namang nainis si Rox sa naging sagot ni King Harold, kaya sinabihan niya ito na tumahimik na lang at sumunod. Isa pa ay bakit raw bang dami-dami pang tanong ni King Harold, gayong para din naman raw yon sa kanyang kapakanan. Sa sumunod na panel naman may makikita natin na pareho na ngang tumatakas papalabas ng Holy Land sina Rox at King Harold. Dito ay tinanong ni King Harold si Rox kung saan raw ba ang direksyon papunta sa Elbaf. Sumagot naman si Rox at tinuro kay King Harold kung saan ang papuntang New World. Sinabi rin ito na kung sakali man na makaligtas si King Harold pagkatapos ng insidenteng ito, ay magkita pa sana ulit sila sa susunod. Mariin namang tinutulan ni King Harold ang naging proposisyon na ito ni Rox at sinabing hindi raw siya makikipag-ugnayan sa isang kriminal na katulad niya. Pagkasabi naman niya ay laking gulat nga ni Rox nang bigla na lang tinalo ni King Harold ang napakataas na tuktok ng red line pababa sa karagatan. At sa puntong ito na nga naghiwalay ang landas ni Rox at King Harold. Sinabi dito ng narrator ng kwento na sa araw na yon ay mag-isang pinabagsak ni Rox ang isang Marine Admiral. At sa kabila nga ng matinding pagsisikap ng mga doktor na magamot ang nasabing Admiral, ay tuluyan pa rin itong binawian ng buhay dahil sa matinding pinsala na binigay sa kanya ni Rox. Sinabi ng narrator ng kwento na sa panahong ito ay tinuring daw na isang napakatinding kasalanan ng ginawang yun ni Rox
na siya namang dahilan upang kumalat sa buong mundo ang malagim na insidente. At sa isang iglap nga'y nakilala ng mga tao ang pangalan ni Rox D. Sebek na siya namang nagdulot ng matinding takot sa sino mang makarinig ng pangalan nito. Habang sinasabi yan ng narrator may makikita naman natin na nagdesisyon na ang world government na lagyan ng malaking patong ang ulo ni Rox. Yun nga lang, hindi pa rin pinapakita sa atin kung gaano ba ito kalaki at kung ano ba ang eksaktong halaga ng kanyang bounty. Pagkatapos yan may ilang panahon pa ang lumipas at muli na naman ngang gumawa ng ingay ang pangalan ni Rox. Nangyari ito nung inatake ni Rox ang isang barko na punong-puno ng Heavenly Tribute o yung buwis na binabayad ng mga bansa sa world government. Sinasabing ang barkong ito raw ay maghahatid sana ng Heavenly Tribute sa Holy Land. Subalit bigla na lang raw itong inatake ni Rox at ninakaw ang lahat ng mga kayamanang dala-dala nito. Maliban nga raw sa pagpapalubog sa nasabing barko, ay pinasabog rin ni Rox ang dambuhalang Gates of Justice upang makatakas. Isa na namang nakakamanghang bagay na tanging si Rox D. Sebek pa lang ang siyang nakakagawa sa buong kasaysayan ng kwento. Sinabi rin dito na ang mga kayamanang ninakaw ni Rox ay kanyang ginamit upang suportahan ang mga ginagawang aktibidad ng kanyang binubuong grupo. Ayon rin sa narrator, ay tanging ang world government lang ang pinupunteriya ni Rox sa panahong yun. Subalit pagkatapos nga ng ginawa niyang pag-atake sa barkong naglalaman ng mga Heavenly Tribute, ay nagsimula na rin daw siyang mang-target ng mga pirata. Habang sinasabi naman niya ng narrator ay makikita natin si Rox na may hawak-hawak na ilang mga wanted posters sa kanyang kamay. Kaya naman para bang lumalabas dito na isa-isang hinahanap o hinahunting ni Rox ang mga piratang yon. Sa sumunod na panel naman ay pinaliwanag ng narrator ang tungkol sa isang tradisyon na naging kaugalian ng gawin sa mundo ng mga pirata. At ito ay ang tradisyong tinatawag na Davy Backfight. Sinabi dito na ang Davy Backfight raw ay isang kompetisyon sa pagitan ng dalawang pirate crews na kinapapalooban ng ilang mga laban. Dito may pinaglalabanan ng mga pirate crews ang kani-kanyang mga bandila o kahit na maging ang kani-kanilang mga sariling miyembro sa pamamagitan ng paglalaban-laban sa isang brutal na laro. At sa dulo nga ng bawat larong ito ay mapapasa kamay ng nanalong pirate crew ang bandila, pati na ang mga miyembro ng kanilang tinalong grupo. Sinabi dito ng narrator na ang tradisyong ito raw ang siyang ginamit ni Rox upang kumpletuhin ng mga miyembro ng kanyang crew. Katunayan nga'y may ilang daang mga pirata nang naipon si Rox sa dami ng kanyang napanalunang Davy Backfights. At mas noon na pangaraw dumami ang kanyang miyembro bago pa man nagkaroon ng sariling bandila ang kanyang pirate crew. Pagkatapos naman na makaipon ng pirate crew si Rox, ay dumiretso na ang kanyang grupo sa Elbaf. Dito may pinagmamayabang pa nga ni Rox sa kanyang crew na merong isang nakakamanghang giant sa Elbaf at sigurado raw na mababaliw ang mga ito sa oras na makilala nila ang individual na yon. Pagkatapos yan may lumipat na ang eksena sa loob ng Auror's Castle sa Elbaf, kung saan maririnig natin ang nag-aalalang tinig ni King Harald na sinasabing nagmadali raw siyang bumalik sa Warland matapos niyang malaman ang nangyaring pagkahulog ni Loki sa Underworld. Labis nga raw siyang nag-alala sa kalagayan ni Prince Loki, subalit mabuti na lang raw at maayos na ang lagay nito ngayon. Dito may makikita natin si King Harald na masayang kinakausap si Prince Loki, habang sinasabi na alam naman raw niya na malakas ang kanyang anak, subalit wag na raw sana itong pumunta pa sa Underworld. Maswerte pa nga raw si Prince Loki at yun lang ang kanyang tinamo pagkatapos na mahulog sa bangin, dahil mas matindi pa raw ang panganib kapag gumala ito sa mas malalim na bahagi ng Realm of the Dead. Pagkatapos namang magsalita ni King Harald ay malalaman natin na nagkukunwari lang palang tulog si Prince Loki, at dito ay hindi siya makapaniwala na bumalik talaga ang kanyang ama sa Elbaf dahil sa pag-aalala nito sa kanya. Iniisip rin nga ni Prince Loki na baka raw nagkataon lang na saktong umuwi ang kanyang ama, dahil imposible naman raw na umuwi ito para lang sa kanya.
Sa dulo naman ng panel ay makikita natin si King Harold na kaharap na ngayon sa loob ng Auror's Castle ang grupo ni Rox. Sinabi dito ni King Harold na narinig raw niya ang mga malalaking balita tungkol sa matitinding krimen na ginagawa ni Rox. Kaya nagtataka siya kung ano raw bang ginagawa nito ngayon sa Elbaf. Sa kabila naman ng pagko-question sa kanya ni King Harold, ay naging mainit pa rin ang pagsalubong ni Rox sa kanya na sinasabing na-miss niya raw talaga ito. At sa isang ang napakabangis na double page fam, ay makikita natin ang lahat ng mga miyembro ng grupo ni Rox sa panahong to. Ang tatlo nga rito ay nakita na natin sa nakaraang chapter. At ito ay sina Whitebeard, Shiki at Stassi. Habang ang natitira namang tatlo sa grupo ay hindi pa pinapakilala sa chapter. Dito fam ay nagpatuloy ang pag-uusap ni na Rox at King Harold. Sinabi dito ni Rox na hindi naman raw makikinig ang world government sa mga sasabihin sa kanila ni King Harold. Kaya naman ito na raw ang tamang panahon para sumali ito sa kanyang crew. Sumagot naman si King Harold at sinabing wag raw maging tanga itong si Rox dahil kung sasama raw siya sa kanya ay masasayang lang ang lahat ng tiwala na pinaghihirapan niyang makuha mula sa iba't ibang mga bansa. Muli namang sumagot si Rox at sinabing ano naman raw kung mawala ang koneksyon ni King Harold sa mga bansang yon, pawang mga tuta lang naman raw silang lahat ng world government. Tinanong pa nga dito ni Rox kung ano raw bang mapapala ni King Harold sa pag-abot ng isang bagay na imposible niyang makuha. Dagdag pa ni Rox, ang Elbaf raw ang nagtataglay ng pinakamalakas na mga mandirigma sa mundo. Kaya naman kung merong tumututol sa gustong mangyari ni King Harold, ay kayang-kaya niya itong patiklupin. Sinagot naman ni King Harold si Rox at pasigaw na sinabing nagbago na raw ang Elbaf dahil ang pagiging marahas ng mga giants ay isang bagay na lamang ng nakaraan. Sumagot naman si Rox at sinabing hindi naman raw nagbabago ang mga tao. At sigurado naman na ang pagiging mababangis ay nananalitay pa rin sa dugo ni King Harold. Dito fam ay mukhang nagiging mainit na ang pagtatalo ni na Rox at King Harold. Kaya naman sinubukan na silang sawayin ni Whitebeard na sinasabing bakit raw hindi na lang enjoyin ng dalawang masarap na pagkain. Sumagot naman si King Harold at sinabihan ng crew na ang pagsunod raw nila kay Rox ay magdadala sa kanila sa kani-kanyang katapusan. Natawa naman si Shiki sa naging pahayag na ito ni King Harold. Sinabi ni Shiki na hindi naman raw nila sinusunod si Rox dahil ang totoo ay ginagawa lang ng bawat isa sa kanila ang kani-kanyang mga gusto. Katunayan nga ay wala raw silang mararamdaman kahit na mamatay pa si Rox sa kanilang mismong harapan. Sinang-ayunan naman ni Stassi si Shiki at sinabing gayon pa man raw ay mukhang makikinabang pa rin siya sa plano ni Rox. At siguradong kikita siya ng limpak-limpak na salapi. Bigla namang nagsalita ang isa pang crew ni Rox na si Don Marlon at tinanong si King Harold kung narinig ba nito ang tungkol sa isla ng Hachinosu. Binansagan raw ang islang ito bilang Pirate Island dahil dito raw tinatapon ang lahat ng mga pinakamansasamang kriminal ng lahat ng mga bansa bilang pinakamatinding parusa. Sa parehong eksena namang yan fam ay formal ng pinakilala ang tatlong natitirang crew ni Rox. Unay si Shiki the Wicked na makikilala sa hinaharap bilang si Golden Lion. Pangalawa ay si Miss Buckin the Tech Bandit na makikilala naman sa future bilang si Buckingham Stassi. At ang ikatlo ay si Don Marlon, isang gangster mula sa West Blue. Pagkatapos niyan ay sunod namang pinakilala si Edward Newgate na makikilala bilang si Whitebeard. Sunod ay si Pirate Prophet Ochoku na siyang magiging pinuno ng Pirate Island sa hinaharap. At panghuli ay si Gansui the Smuggler. Sinabi dito ni Whitebeard na sobrang tinding araw ng kondisyon sa Pirate Island at ang tanging magagawa lang ng mga bilanggong kriminal doon ay ang hintayin na dumating ang kanilang kamatayan. Sumagot naman si Ochoku at sinabing nung isang taon lang raw ay may kakaibang nangyari sa Pirate Island at ito raw ay ang biglaang pagkakaisa ng lahat ng mga bilanggo doon. Sumagot naman si Gansui at sinabing maniwala man raw sila o hindi ay merong mina ng ginto na nakabaon sa isla
At dahil nga dito ay may isang illegal na organisasyon na tumulong sa mga bilanggo upang minahin ng ginto, na siya namang nagresulta sa pagyaman ng mga ito. May isa namang kapansin-pansin na bagay sa mga pinakilalang karakter na yan, fam. At ito ay ang malaking pagkakahawig ni Capone BG kay Don Marlon, habang si Ochoko naman ay kamukhang-kamukha ni Caribou. Ano sa tingin niyo, fam? Ang dalawang Rocks Pirate crew na ito na kaya ang mga totoong ama ni na Beiji at Caribou? Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay muling nagsalita si Rocks at sinabing sa panahong ito raw, sa tuwing may maliligaw malapit sa Pirate Island, ay kagad itong dinudumog ng mga kriminal doon. Laking galit nga raw ng world government nang malaman nila kung anong kinahinatnan ng Pirate Island. At yan raw ang dahilan kung bakit nakipagkasundo sa kanilang world government na bawiin mula sa mga kriminal ang Pirate Island. Subalit sa oras nga daw na maligpit na ng kanyang grupo ang mga kriminal sa isla, ay paghahati-hatian na nila ang lahat ng mga kayamanan doon, kasama ng binayad sa kanilang malaking halaga ng world government. Bukod pa dyan ay hindi raw talaga nila ibibigay ang Pirate Island sa world government at lilinlangin lang nila ang mga ito upang bayaran ng kanilang grupo. Sinabi ni Rocks na ang totoo niyang plano ay ang pamunuan ng buong Pirate Island at sa tulong raw ng mga nakuha niya ngayong crew members ay gagawin nilang paraiso ng mga pirata ang buong isla. Nai-imagine na nga raw ni Rocks ang lahat ng mga opisyal ng world government at marines na nakatanga at walang kamalay-malay na naisahan na pala sila ng kanyang crew. Dagdag pa ni Rocks, ay umpisa pa nga lang raw ito ng kanyang malawak na plano at ang Pirate Island ang kanyang gagawing base. At mula nga doon ay dudurugin niya ang Marines at pagkatapos ay papabagsakin niya naman sa lupa ang Holy Land Marisha. At sa dulo ng kanyang plano ay siya na ang tatanghaling hari ng buong mundo. Sumagot naman si King Harald at sinabing masyado raw madami ang magiging kalaban ni Rocks dahil ang kakalabanin nito ay ang mismong buong mundo. Muli namang sumagot si Rocks at sinabing sabihin na raw ni King Harald ang gusto nitong sabihin dahil ano pa man raw ang mangyari ay tiyak na darating ang araw na may makakagawa ng bagay na yon at sigurado siya na babagsak rin ng world government. Dito fam ay nakangiting sinabi ni Rocks na sa buong kasaysayan ng mundo ay wala naman raw talagang nag-exist na kapangyarihan na hindi natatapos. Kaya naman kapag nagsanib pwersa sila ngayon ni King Harald, ay siguradong walang sino man ang siyang makakapigil sa kanila. Naging mariin naman ulit ang pagtanggi ni King Harald na sinasabing tigilan na raw siya ni Rocks dahil siya ang hari ng Elbaf. Sumagot naman si Rocks at sinabing wala raw siyang pakialam kung hari si King Harald dahil ang binabalak niyang makuha ay hindi lang isang bansa, kundi ang buong mundo. Makikita naman natin fam na palihim palang nakikinig si Prince Loki sa pag-uusap ng kanyang ama at ni Rocks. At dito sa eksenang ito ay nakangiti at lumuluhang inulit ni Prince Loki ang mga katagang sinabi ni Rocks na kukuhanin niya ang buong mundo. Habang nangyayari naman yan fam ay muli nating maririnig ang narrator ng kwento na sinasabing sa puntong ito raw na pagtanto ni Prince Loki na merong nagligtas sa kanyang buhay. At pagkatapos nga ng tagpong yan ay 4 na taon pa ulit ang lumipas, kung saan sa loob raw ng 4 na taong ito ay patuloy pa rin ang pag-anyaya ni Rocks kay King Harald na sumama sa kanyang crew. Yun nga lang ay nanatili pa ring matibay ang paninindigan ni King Harald at patuloy nitong tinanggihan ang bawat paanyaya sa kanya ni Rocks. Ganun pa man daw ay tinuloy pa rin ni Rocks ang kanyang plano hanggang sa dumating na nga ang araw na nasakop na ng kanyang grupo ang Pirate Island at sa tulong ng kanyang bagong crew ay gumawa ng matinding ingay sa buong mundo ang Rocks Pirates. Habang sinasabi yan ng narrator ay makikita naman natin na humawagayway ang bandila ng Rocks Pirates. At dito ay maririnig din natin si Rocks na pinapunganahan ng kanyang crew papunta sa kanilang susunod na misyon. Grabe fam! Sino ba namang mag-aakala na ang flashback ng isa sa pinakamalakas na karakter sa kwento na si Rocks ay sa Elbaf arc pala i-reveal ni Oda at ang kwento pala nito ay nakadikit sa istorya ng buhay ni King Harald.
Gaano nga kaya kalakas si Rox, fam? At bakit wala man lang ginawa si Imsama para hulihin o kahit sugatan man lang siya? At paano kaya nalaman ni Rox ang tungkol sa lihim ng world government? Posible kaya, fam, na nauna nang makapunta si Rox sa Laughtale bago pa ito narating ni Roger? Ito kaya ang dahilan kung bakit natuklasan ni Rox na meron palang Imsama na kumokontrol sa buong mundo. Ang isa pang ang nakakamanghang bagay dyan, fam, ay nagawa ni Rox na tumalo ng isang Marine Admiral nang hindi man lang siya tumatanggap ng kahit maliit lang na pinsala. Imagine niyo si Rox, fam, na binubugbog si Akainu nang hindi man lang siya nahihirapan. Gaano kaya kalakas si Rox at kinailangan pang magsanib persa ni Garp ng Roger Pirates para lang matapatan ang kanyang kakayahan? At gaano kaya kalakas si King Harald para respetuhin siya ni Rox at ituring siya nito na kapantay niya sa lakas? Nakakatuwa tuloy isipin na kung paanong niyaya ni Rox si King Harald, ay ganun din naman ang ginawang pag-anyaya ni Luffy kay Prince Loki na maging bahagi ng Straw Hat Crew. Nakaka-curious tuloy makita ang mangyayari sa dulo ng Elbaf Arc kung papayag nga ba si Prince Loki na maging crew ni Luffy. Kayo na lang rin pala, fam, ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung ano pang masasabi nyo sa malamat na chapter na to. Maraming salamat, fam, sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good, fam!